Master Jet, magtatanong po sana ako. Hired po ako last May 2023. Full po yung natanggap na sahod from June to September. Kaso pagdating ng October, wala po sahod for the whole month. Inactive kami sa division dahil sa PVP. Makakatanggap po ba kami ng 13th month this November kahit wala kaming sahod for the month of October? Mag 6 months na po kami ngayong November. Maraming salamat po. So, ito po no yung isa sa mga common cases ngayong panahon for the newly hired personnel. Na normal po na kayo ay under inactive status sa ngayon dahil po doon sa buo na sahod na natanggap ninyo during the school break from July 8 until August 28. So normal po yun. Ngayon, dito po tayo sa tanong kung makakatanggap ba sila ng bonus nila ngayong Nobyembre kahit wala silang sahod for October. Ang sagot po dyan ay yes. Makakatanggap pa rin kayo dapat ng inyo pong bonus ngayon pong buwan ng Nobyembre. Kasi doon po sa guidelines ng atin pong year-end bonus ay kinakailangan lang naman ng 4 na buwan na serbisyo from January 1 hanggang October 31. No? So, 4 months lamang po for that period. And kayo naman po ay sobra-sobra sa 4 months dahil noon pa kayong Mayo, no May pa kayo na hire sa DepEd. Kahit po nagkaroon ng school break last July 8 hanggang August 28 ay hindi naman po yun nakakabawas sa inyo pong serbisyo sa DepEd. So wala pong problema yon. Ngayon kahit po kayo ay inactive status sa October na sahod, hindi din po yun magkakaapekto doon sa inyo makukuha na year-end bonus. May chance lamang na pwede na hindi kayo makasali doon sa pagbigay ng bonus kasabay sa karamihan ng mga kasamahan ninyo, no, dahil kung ang basis ng pamimigay ng bonus ay ginamit po yung October na payroll, may chance na kayo ay hindi mapasali doon sa release on November 15 or kung kailan po ibigay ang bonus para po sa karamihan sa inyo pong division. May chance no na ganyan po kasi hindi kayo included doon sa payroll sa October, tapos kung yun ang kanilang gagamitin sa pag-release ng year-end bonus, so talagang hindi po kasama yung pangalan niyo doon. If ever ganyan po yung mangyayari ay ibigay alam nyo lamang po sa pwede po no sa inyo pong naka-assign na administrative officer 2 sa inyong paaralan o kaya ay sa division office po ninyo, nang sa ganun ay ma-process yung pag-claim ninyo ng year-end bonus kasi nga kayo ay eligible na makatanggap niyan. No, so yun po ang pwedeng mangyari at yun po yung dapat na gawin para makuha din po ninyo yung year-end bonus.